So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagkag-usap na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Because today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest poste sa XB. Poste! Kasi para lang siyang poste. Sa history ng XB, siya lang yung hindi pinapansin. Sino ba to? Sino ba to? The biggest, matanda na, pero bata pa rin mag-isip. The biggest, parinig ng parinig. Ano ba yan? Kung matapang ka, pangalanan mo. Hindi ba, Tito Brando? Social media na nga lang, hindi mo pa maprangka. Buti pa ako. Pinrangka ko kayong lahat sa personal. Nung napikon, cheap shots lang. Ang dami nyo na nga doon. Hanggang cheap shot lang kayo. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Saan ba nagsimula ang lahat ng ito, mga kahombre ko? Naalala nyo, way back, nung panahon ng kabulastugan at katarantaduhan ni MG, madalas ni MG na i-diss ang XB. Lalong-lalo na si Skastakli, yan yung pinaka-favorite ni MG na tulok nung panahon na yon. Ano? Lalo na si Mark Maglasa, nga madalas yan tirahin ni MG kasi yan yung mga sikat, no? Si Flo G hindi pa kilala nung mga panahon na yun masyado. So, yan talaga, ang pinaka-target ni Makagago Was Up Man noon, nung unang panahon, ay yan mga yan, no? Kasi laging sikat, laging may issue, so that's equivalent to views. Nung panahon na yon, si MG ay hindi rin kumikita. Hindi pa rin siya kumikita sa YouTube. Never, ever, wala pa. So, kumbaga, this is just for the fame, mga kahombre ko, okay? Saan ba nagsimula ang feud ni MG at ni Tito Brando? Siguro, may pagkakataon na napikon si Tito Brando kay MG. Sup, cuz? Sa mga kahombre, ulul, kahombre mo to. Binanatan ko siya nung panahon na yon. Nasa England pa ako nito, mga kahombre ko. At ako ay pizza maker. Sabi ni Brando sa akin, sige nga, pakitaan nga tayo ng pera. Sabi ko, sige, walang problema. Aba, ginawa agad ni Brando. Pag umuwi ka ng Pinas, tatawagan na lang kita. 1 million? I can call you on my 1 million, man. Right here, right now. Hello! Yo, what's up, Makagago? Medyo choppy ka. Baka medyo naubusan ka siguro ng signal. Baka ubus na yung signal mo. Well, at syempre, mga kahombre ko, wala namang problema doon. Kasi pinakitaan natin siya ng Queen Elizabeth notes. Oh my God, fam! This is fucking pounds, nigga! You know what I'm saying? Mate, fucking pounds, cuz! Say hi and hello to fucking Queen Elizabeth, nigga! This is fucking pounds! 50 fucking pounds, nigga! You know what I'm saying? Yan ay hindi dahil sa YouTube money kasi hindi pa ako monetized or Facebook, wala pa nun. Yan ay dahil sa pure hard work. Alam niyan, because hard work pays off. And then afterwards, mga kahombre ko, fast forward, nasa sunugan na po tayo. Ito yung pinakamasaya ever na nangyari sa buhay ko. Because sa totoo lang, I want to thank Mike Swift again and yung may-ari ng sunugan na si Looney at syempre si Mike Swift, si Jayhan. Because sila talaga yung nakapagpabago ng takbo ng karir ko. Kasi kung wala yon, sana wala ako ngayon. Pero, syempre, dahil nasapak din ako, dun din talaga siya sumabog. Otherwise, kung hindi ako nasapak, I think it's not gonna work. Sa tingin ko, hindi ako magiging gantong kasikat ngayon. Hindi magkakaroon ng ganong katinding boost yun. Kundi matinding kahihiyan lang yun kasi nakalimutan ko yung mga dala kong bara ng panahon na yun. Grabe no, mga kamre ko. Kung isipin nyo, bumabara-bara rin pala ako dati. So, ngayon, tinira ngayon ni Makagago si Brando sa stage. Nakita ko lang siya, tsamba lang, no? Tsamba-tsamba lang. Nakita ko, oy, gago si Brando to, tirahin ko si Brando. At ikaw, Brando! James Brando! Brando! Bayad na ba ang putang inang Honda Jazz mo? Yun lang. Kamusta na yung Honda Jazz mo? Bayad mo na ba lahat yung putang inang Honda Jazz mo? Ha? Na-cash mo na? Sigurado ka? Yan yun mga kahombre ko. Hanggang sa natapos na ang lahat,
Wala po silang choice dahil pikon na pikon si Skastakli sa akin. Si Flo G, sabi, ibigay na daw ako sa kanya. Nakakita ko siya pagkapayat-payat nung panahon na iyon, ano? Isinisigaw ni Flo G kay Mike Swift. Mike, ibigay mo na yan sa akin! Naisip ko, sino yung nagsasabi, what the ganito kapayat, ganito kaliit, ibigay daw ako sa kanya? Baka pag dinag-anan ko to, puta. Huwag na pala, Mike. Ayoko na. Kung one-on-one, mga kahombre ko, it was good. Tandaan nyo, mag-isa lang akong pumunta sa sunugan. I was on my own. Naka-live pa ako noon sa kotse ko. Nagdadrive ako papunta doon sa Makati. Galing ako San Pablo, Laguna. Pinapakita ko, wala talaga akong kasama, mga kahombre ko. Sa buong lugar na yon, no, wala pong kahit isang kampi sa akin. Kung meron man, nasa pinakadulo. Yung mga nasa harap ay yung mga taong pinagdidisko. Pero yung sumapak sa akin, hindi ko kilala. Never ko yan dinis or kung anong ginawa, wala. Never. Hindi ko siya kilala. Nung sinapak niya ako, doon ko lang siya nakilala na siya pala yon. Pero otherwise, hindi ko talaga kilala. Hindi ako pikunin na tao. Never. Napatunayan ko na yan sa inyo and sa personal, napatunayan ko na rin. Hindi ako madaling mapikon. Mas gusto ko nga, mas mabigat, mas okay. Ganun ako, mga kahombre ko. Takot-takutan! Happy Halloween! Meron o wala lang naman ang pipiliin mo eh. Pamparami ng iyong candies. Nasa link down below. Kaya, hindi siguro nalunok ng mga ito na pagtulungan, tinarantado ko lang sila sa stage. Lahat sila. Oh. Kasi sanay ang mga yan sa mga scripted na distraka nila. Dito sa akin, no. Pagka dinis kita, dinis talaga kita. Nung panahon na yon. Hindi talaga ako aare sa mga scripted na tirahan. Gusto ko personal. Kasi para sa akin, mga kahombre ko, ganun kasi ang distracts. Ang dissing, dapat personal. No point na gagawa ka ng mga bars. This nga eh. Pag this is straight, masakit dapat. Dapat yung totoo, real talk na masakit, di ba? Ngayon kasi sa panahon niyan, puro mga parinig na lang distracts. Ang pangit. Ba't ganun? Dapat ang distract personal. Yun talaga. Ganun yun, di ba? Sa last video rin natin, ukol kay Skastakli, dahil sa nangyaring pag-perform ng Diyosa sa Wish Bus, ay nagparamdam din ito, mga kahombre ko, sa isang post. Naalala niyo naman yan, yung video ko, di ba? Ang kulit. Ang kulit din, porket hinahayaan. Ganun kasi ang boses niya eh. Nagsimula ang issue na to, mga kahombre ko, sa pamamagitan ng isang post ni Honcho kung saan ay magkakaroon ito ng isang tour sa Canada kasama ang Kolokoy's TV at si Kuya Jobert. Ito po, oh. Nagkaroon ng mga sari-saring post si Tito Brando kung saan ay pinatatamaan ito si Honcho. Yan ang bagay mong kasama, mga komedyante. Ay, no, si Tito Brando, parang may nangyari, nakamit na sa buhay ito, ha. Dahil sa post ito, nakatanggap ng pambabash si Tito Brando sa mga netizens. Buti pa si Honcho, may sariling galaw. Ikaw hanggang ngayon, sabit pa rin. No, malito, poste pa rin. Poste, wag sabit. Tsaka, kundi dahil kay Honcho, hindi ka magkakaroon ng Honda Jazz. Si Raulo talaga to. Sa XB, ikaw lang butaw eh. Auto-skip kapag burst mo na. Ano yan? Sa tuwing ipe-play mo, oh, Brando na! Skip. Kala mo talaga may bilang sa grupo nila eh. Ikaw ang komedyante. Oh my God. Ayos lang yon. At least pare-parehas silang may pangalan at kilala. Ikaw ilang taon ka na, bit-bit ng XB, pero wala pa rin nakakakilala sa iyo. Isa lang sagot ng mga tao pag tinanong, who the fuck is Brando? Ayan, sikat yung line na yan kasi yan yung ginawa kong kanto. Who the fuck is Brando? Tito Brando! Naalala nyo? Yung kanta na yun, no? So, distract ko yan sa kanya. Grabe ka naman, Boss Brando. Pabuhat ka lang naman sa XB. May kanta ka na po bang solo na sumikat? Nakikisilong ka rin naman, just saying, sir. Oh my God, ang sakit nito, mga kahombre ko. Nagkaroon din ng sunod-sunod na post si Tito Brando kung saan ay wala daw itong binobos-boss. Pare, hindi ko na patatagalin. Same pic, same greetings. Some love every year. Hindi nagbago, pare. Happy birthday. Nag-iisang boss ko. Bakit maglasa? Hanggang dulo, 100% pa rin tiwala ko sa'yo. Sugal pa rin sa lahat basta sinabi mo. Salamat pare sa pagiging mabuting kaibigan. Kumpare, kapatid, I love you pare. Enjoy your day, brah. Tanong mo, sino boss? Laugh trace si Tito Brando. Why are you doing this to your life, man? Ang ganda-ganda na ng buhay mo. Walang nakakakilala sa'yo. Sino ka ba? Alam mo yon? Everybody's asking, who the fuck is Brando? Dapat hanggang dun ka na lang. Okay na yun, Brando. Ano ka ba? Nagawa din itong purihin si Honcho noon. Napakawalang iya mo. Ginising mo ko para ibigay lang regalo mo for Christmas.
Thank you very, very much. Kaya pala ayaw mo akong pabilihin. I love you, Pops Mark Maglasang. Oh. Di ba? Meron ka naman palang utang na loob sa tao. Bakit mo naman tinatarantado? Baka mamaya yan parang tulad lang yan nung sa akin. Na kinailangan nyo lang makisama lahat para maupakan ako kahit hindi ko naman kayo tinitira or whatsoever, di ba? Dahil total may isang galit na kakilala mo, nagalit na rin kayo lahat sa akin. Baka mamaya ganun lang yun, ha? Ibig sabihin, wala kang sariling decision sa buhay mo. Baka lang, kasi kung tunay na may problema kayo kay Mark, dapat kinasuhan nyo. Or dapat ilabas nyo sa social media. Kasi sa nakikita ko mga kahombre ko, baka naman wala talagang kasalanan si Mark. Sila-sila lang ang nag-imbento nito. Kasi kung tunay na meron, dapat inilabas nila yan sa SOCMED. Hindi yung panay sila parinig sa kanta, panay sila parinig sa mga post. Walang point to. Kasi meron at merong karapatan ng mga tao na malaman kung ano ang problema nyo kay Mark. Kung bakit siya nawala sa XB. Pero kung magpaparinig-parinig lang kayo kay Mark, talo kayo. Kasi para sa utak ng mga tao, si Mark yung boss ng grupo nyo. Walang XB kung wala si Mark. Totoo yan, mga kahombre ko. Real talk lang, si Boss Juan or si Honcho. Tama? Nag-post tuloy ng isang cryptic post si Honcho. Kapag ang aso nakabantay ng palihim, kahit hindi mo tanungin, tumatahol pa rin. Oh my God! Ang bigat ng post ng iyong boss. Nang mag-post si Brando, ay nagawa rin mag-post ni Makagagawa. Sabi, syempre, kailangan, di ba? Dito. Ang ingay ni Tito Brando, bayad na kaya ang Honda Jazz nun? Dahil sa post na yan, ay nagawa pong mag-story ni Brando bilang isang parinig din dito. Wow! Kawasaki! Masasabi mo ba na nag-upgrade ikaw dahil naka-big bike ka na? Tiyamak naman na parang mas mahal naman ang Honda Jazz kaysa dito. Tito Brando, imaginein mo ha. Eto, seryoso. Lahat ng iyong mga kagrupo, umangat na, yumaman na. Kaya ka tinatawag na poste, tuod, or who the fuck is Brando? Kasi, paano nangyari yon, man? Nanggaling ka sa napaka-super-duper sikat na grupo, and ikaw lang yung ganyan ang sitwasyon. Gets mo ba? Ka-flex ba tong big bike mo? Ang tinanong ko lang, bayad na ba ang Honda Jazz mo? Ang layo naman na sagot. Bakit big bike yung pinakita mo? Anyway, wala na ako sa payabangan, Tito Brando. Kasi kung yung dating ako to, ipapakita ko na naman sa'yo kung ano yung nakamit ko sa life. Then, mawawala ka na naman sa SOCMED. Ayoko naman ng ganun. Kasi syempre, baka mamaya, eto na lang yung kaligayahan mo and matatanda naman na tayo. So, wala na yon, di ba? And minsan din, mga kahombre ko, kami naman may message ito si Brando. Minsan, no? Siya nagme-message sa akin. So, okay lang, nagre-reply naman ako. Wala naman akong hard feeling. Hindi ko yan pwedeng i-disclose sa inyo. Pero alam mo yan, Brando. Wala din akong hard feelings kay Brando. Pero hindi ko lang maisip, no? Bakit mo to ginagawa itong gantong pagpo-post mo tungkol kay Mark Maglasang. Meron pa pong isang post si Brando na makakapag-question mark sa atin. Hello, kamusta na? Asa na pera ko? Parang ads ka sa kanta, laging ini-skip. Monthly na naman siguro ng jazz mo, kaya kailangan mo ng pera. Ikaw talaga nagdala sa XP Pre, nagdala ng mga maleta nila pag may show. Ewan ko, mga kahombre ka, but hindi natin malalaman hanggat hindi nila inilalabas. Pwede tayong maghaka-haka, pero hanggang doon lang tayo. Hopefully, mailabas nyo na ang katotohanan para at least malaman din naman namin lahat. At talagang mag-trend at sumabog kayo ulit, tulad nung unang panahon. One love! Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.